guys! Kumusta po kayong lahat? Nagbabalik po kami sa panibagong episode ng In the Right Corner Podcast kasama po rin si Kuya Dwayne. Almirachel. Ayan, syempre, ang usaping ito ay wala pa ring pagbabago. Mas pinalinaw, mas pinatatag at mas pinabongga po ng PD200W Maono hybrid microphone. Ayan. Yan. Dahil this podcast is powered by a brand known for, high quality Yun, audio yun, that doesn't break the bank. yun. Hindi ko naintindihan yung mga sinabi niya pero sa puso Will ko, not pala. Sorry, wrong gramming pa. oh, yan. Buti na lang, di talaga ako nag-English, ano. Yeah. Siyempre, sabi ko nga, hindi ko naintindihan, pero elib na elib talaga ako dahil yung mga past episodes po namin, mas pinalinaw at nakakaano lang, pro lang. Dati Oo. nakatago po dito yung mga ano namin, mga mic. Oo. Hindi, maganda naman yun. Tunog radio tayo. Tunog Oo, radio. ngayon Pero tunog ngayon, podcaster may na. bass na. Oh, wow, May may bass bass na. na. At ayan, dahil may bass na ngayon, syempre magpapasalamat din muna tayo sa ating forever friendship, ang Salem Bed, hari ng Dahil tibay. yan ang base natin pag magpapahinga. Sa Yan, kwarto, sa yan. komportableng kutsyon. Komportablihan ang labanan, 'di Oo, ba? 'di ba? Yes, at dahil diyan, mas komportable at mas magaang at mas masaya naman ang usapan ngayon bilang May at siyempre ang pinaka-highlight ng May ang ating mga pinakamamahal na nanay. Oo, kung yung usapan natin nung nakaraang episode ay pagtitipid, Bullying, pagtitipid, yung everything, pag-uusapan natin ngayon ay yung inspirasyon namin behind yung everything. kung saan kami natutong magtipid. Oo. Ano po 'yun, either mauuna 'yun o mauuna 'to, pero ayun talaga ang usapin. Kaya ang title lang ng wala lang, ang pag-uusapan lang natin kuya is everything about nanay. Sige, Oo. pag-usapan natin Oo. ang ating pinakamamahal na Mudrakels. Oo, and everything under the Oo. sun about nanay. So, let's start with, wow, let's start with, ano nga ba ang favorite moments mo kay mama? Favorite moments. Madami. Madami. Ma- Madami. Gusto mo ako ba mauna? Oo. Mangungopia lang ako, Hindi, copycat ako eh. mauna ako. Ito yung hindi ko siya masasabing favorite, pero isa Mm. to dun sa mga Highlights. hindi rin siya highlights eh. Talaga ba? Hindi, Eh, nag-English lang talaga ako para magamit ko lang yun. ito yung isa sa mga moments na on one hand, parang disappointed ako. Aha. But on the other hand, na mas na-appreciate ko yung value ni mama. Ah, ah. Yung na-appreciate ko si mama even more. So, this was back in, 2008? Mhm. 2009. Mhm. Si mama kasi, kilala natin yan Mm. kilala natin yan bilang ultimate stage mom. Ganun na nga. Lahat ng pagkakataon hangga't kaya ng tuhod niya, kaya ng presyon niya, Kalamnan niya. ng blood pressure niya, pupunta yan, Mm. present yan, kahit mag-commute ng malayo yan. Meron time nung 2008, 2009, ako nun, sumali ako sa isang, hindi siya pageant eh, parang siya, dun sa department namin sa Mapua, yung Mr. and Miss Chemical Saan ka Engineering. humugot ng lakas ng loob? Hindi ako sumali, nahatak ako. Whatever. Tapos, doon yun ginanap sa Manila. Mm. Kung alam mo kung nasaan yung Aristocrat. Ay, dun Ross sa Boulevard. may Ross Boulevard. So, merong isang Malapit sa simbahan may ng isang venue Malate. doon, sa May Malate, Mm. may isang venue doon ginanap Mm. yung parang siya eh, parang annual na parang Mm. party ng department na yun. Mm. Tapos part ng program na yun is parang pageant, Mr. and Miss whatever whatever. Mm. Tapos kasama ko dun sa mga contestant na lalaki. Sinabi ko yun kay mama. Mm. Hindi ko syempre dahil maaga kaming pumunta dun sa venue, hindi ko naisabay si mama pumunta sa venue na yun. So sumunod lang siya. Mm. Wala akong cellphone nun. Mm. Sinabi ko lang kay mama, ito yung lugar na yon, pumunta ka na lang doon. Tapos makakapasok ka naman kasi alam nilang pupunta ka. Ang problema, either ako yung walang cellphone o si mama Siya'y yung walang wala. cellphone nun. Pumunta si mama. Hindi na ako makalabas ng venue kasi ongoing na yung program. So tataka ako, hindi nakarating si mama. Mm. Nandun siya sa may parang aristocrat. Parang may mga fountain doon or something. Parang may public place, may parang public park or something. Nandun siya naghihintay hanggang alas Natapos 9, na. hanggang alas 10 ng gabi. Talaga? Di ko Tapos, alam yan. tapos umuwi na lang siya mag-isa. Tapos hinahanap ko si mama. Tapos pag uwi ko, "Ma, ba't di ka pumunta? Inihintay kita." Sabi niya, "Hindi kuya, nagpunta ako. Kaso nga lang hindi ko alam kung saan talaga yung venue. Naligaw ako."
Oh, So nandun na lang ako sa may park ta's nung, iniisip ko na lang baka puntahan mo ako dun, hindi mo na ako pinuntahan so umuwi na lang ako. pero pumunta siya, hindi ko alam 'yan, Pumunta, nasaan ba ako ng mga pumunta, pumunta baka hindi ko na maalala kung nasaan pero mga oo, first year college ka nun, eh, oo. Hindi mm, wala pa, first year mm. college ako. Oo nga. First year college nasa Kasi high school nga, ko nun. saan ka nga humugot ng lakas ng loob? Hindi, sige, Joke lang, sige joke lang, ah. ida-divulge ko na. Lahat kasi papasukin ko para maging scholar at matuloy-tuloy yung Hmm, scholarship ko. Remember, scholar ako ng department na yun. hmm. Ang nagpapaaral sa'kin nun yung isang alumni doon na diplomat. Mm, So, mm. lahat ng puwedeng pagpasikatan ko, papasikatan ko. Active ako sa mga department activities, et cetera. Kasama na yon. So, nung tinanong ko sumama ako, mangmang nung araw na yun, sali lang ako, Correct, 'di ba? correct. Pero feeling pogi. Tsaka nandun din yung crush ko nung time na yun. So, Asus! sumali ako. Oo. Pero yun nga, sobrang disappointed ako for two things. One, dahil hindi niya ako napanood. Mhm, Hiyawan yung mga mm, tao kasi patawa ako dun sa rampa na yun, eh. mm. Hulaan ko Ah, talent mo, naggitara ka 'no? walang talent portion. Buti naman. Walang talent portion. Ano lang, interview lang, ganyan lang. Oo. Yung una kong disappointment, hindi niya napanood. Pangalawa, siyempre, bilang anak, disappointed ako na Hmm. naghintay si mama doon sa Sa Malate. fountain. Tsaka siyempre, may konting regret din, may konting asar din kasi what if napahamak si mama nung time na yun. Sobrang delikado Ta's sa wala pang mga phone nun 'no? wala. Tsaka hindi ko naman inaano yung lugar 'no, pero siyempre maraming reported na mga pickpockets Mm, dun, baka mm, mapahamak si mama o kung may dala siyang pera, ganyan, ganyan, mm. ganyan. So, disappointed ako. Pero at the same time, parang naisip ko parang yun yung ultimate stage mom moment ni mama, eh. Kasi Hmm, talagang hindi na niya alam kung saan siya pupunta pero gusto lang niyang suportahan yung kapritsohan ko nung mga time na yun. So, mm, sobrang na-appreciate ko yun. Tapos siyempre naalala ko nung mga time na yun. Kaya kung like ko alam mo mapapaisip ka kasi malayo ang Mapua sa Bulacan mhm, for very obvious reasons. Iko-commute mo siya na mm. mahaba. Sa hirap ng buhay nung mga panahon na yun, hindi ko alam kung paano ako nagkaroon ng allowance, 'di ba? Si mama na nakaka-magic nun. Yun yung ano, eh, yun yung parang maraming moments. Marami parang makukuwento ko 'to kay Dawson, Mm, sa maging anak ni Dawson kung gaano ka supportive. Minsan to a fault supportive talaga si mama, eh. mm. Ako naman siguro kapatid nung kuwento mo is yung napasok ako sa PWU. Hmm, Sabi kasi ni mama at paniniwala po ito ng nanay ko, at baka naman po totoo, gawin niyo ng paniniwala ng nanay niyo. Sabi po ni mama, 'pag naghahatid daw siya, swerte daw yun. hmm. So, nung na-discover lang kasi ako sa ano, eh, kaya ako nakapag-college badminton, na-discover po ako sa Cubao, ano po ako dun, nagba-badminton. So, 'Di ba ako nagturo sa'yo mag-badminton? ay, sige na nga I lang. started this out. Wow! Pero sino naging varsity? Wow. Anyway, yun. Ano, so sinama ko si mama sa PWU. Hmm. Pagpasok ng PWU kuya sabi niya, "Wow, ang lalaki ng tiles." Naglalakad kami dun sa gitna ng Diyos ko po, eh, siyempre ako pa nung time na yun parang nahihiya pa ako, parang feeling ko ang yayaman ng mga tao dito. Alam mo ba nung nag-aral nga ako sa women's kuya, parang 1 taon o 2 sem, hindi ako nagdidikit sa mga tao dahil feeling ko mayayaman nga sila, so nagtatago Mm. lang ako sa chapel, ganyan. Si mama nung pumasok dun, "Wow, ang lalaki ng mga tiles." Yun na yung huling pasok niya. Dahil Hmm. pero dahil sabi niya pala nung time na yun, yung PWU pala parang elite siya or something, na parang yung mga panahon niya 'pag nandun ka parang, yun yung nilu-look forward mo na mapasukan mong school. Premier. Yeah, ta's nakapasok siya dun. Pero alam mo, true enough, tama naman siya. Hmm, Swinerte naman talaga ako nung nakapasok ako dun 'no, nakapagtapos. Nakapagtapos ako dun din nagtapos si Quinquin. hmm. Dahil nandun ako, dun siya pumasok. Si Junjun dun din pumasok dahil nandun ako at dun ka din nakatapos. Lahat po kami ay PWU, and tama ka nga, ano yun, eh, one of the millions actually, million na moments kay mama. Naalala ko lang dahil sa kinuwento mo, pero sobrang dami kasi parang nung bata ako kuya, nung bata tayo si mama wini-wish ko na sana mapalitan. Bakit naman? Uma Grabe ka naman. Umabot ako sa gano'n, lalo nanonood ako guys ng Once Upon a Time. Hmm. 'Di ba sa Once Upon a Time uso do'n yung minsan may takore, may lalabas, puwede kang magbago ng wish, tapos may lesson sa huli na, "Ay gusto ko pala na." Si mama napapanood ko no'n, ta's sabi ko, "Sana mapalitan yung mama ko nung bata ako." Bakit? Grabe siya magdisiplina Ay be. naku, yung gusto mo ba well, hindi to diss statement kay mama, pero Oo,
naalala ko yung sige, marunong ako mag-English dahil sa kastriktuhan ni Ni mama. mama. So, bawal kaming umalis papuntang school na hindi nagbabasa Everything, bawal lumabas ng bahay. ng 3 page ng Reader's Digest, Write 3 Better, lang Speak ba Better, o tatlong 5? page. Hmm. 3 page out loud. Front and Hindi back? hindi mo puwedeng pigiin. Harap? Out loud. Oo. Kung hindi, Hindi ka. mamimili ka, papasok ka. Yun yung first option, pero wala kang baon Hmm. o hindi ka papasok at all. Parang wala naman tayong option, kailangan talaga natin magbasa. Oo. Kaya out loud yung pagka namamangha sa'kin yung mga hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, 'pag may mga namamangha sa'kin na kung paano ako magsalita, for example, sa trabaho, in public, mag-present ng mga something in public, hindi ko sinasabi out loud pero in my mind, sabi ko, "Turo ng nanay ko 'to, eh." Train. Nanay ko hindi magaling mag-English kahit nung araw, pero Mm. na-foresee ni mama yung need, yung language need, eh. Parang kung kunyari ilagay mo si mama yung era ni mama nung 2 decades ago, 3 decades ago, ilagay mo sa era na 'to, magpapabasa yan ng Mandarin o kaya ng French. Kasi alam ni mama na in the future, 'pag magaling ka mag-Mandarin or magaling ka mag-French, makakakuha ka ng magandang trabaho. Kasi gano'n yung mindset niya nung araw. 'Pag magaling kang mag-English, 'pag tumanda ka, kailangan mo ng trabaho, Hmm. mas makakakuha ka ng trabaho. True enough, Oo, 'di ba? yung mga tipo ko yun na hindi mo naintindihan ba't pinapagawa sa'yo, pero it will make sense pala. Hmm, At kung magtataka po kayo bakit parehas naman po kami ng disiplina, ako din naman pinagbabasa, madaya kasi ako. hindi kaya siya Ito kasi takot, eh. hindi kaya Ako, siya ano, eh, gaganon ko agad. kaya siya inaabot ng luhod sa munggo tsaka asin, kasi may libro sa kamay. Yung mga ganyan, naalala ko tuloy si papa, oh. Hmm, Yung sobrang tinatakot ka ni mama na 'pag 'di ka nagbasa ganyan-ganyan, meron siyang nakitang isang piraso ng bakal. tinapon niya. Tinapon ni papa sa labas, eh. Oo, Wala siyang pakialam kung may papa's tatamaan boy, sa labas, tinapon eh. niya talaga. Tinapon niya, eh. Pero Kaya si kuya kasi gano'n, mabait siya, eh, masunurin siya. Ako talaga mautak ko, 'di ayan, inani ko naman. Oo, pero totoo yun, nagpapabasa po si mama, naalala ko yung book na Write Better, Speak Better. hmm, Hindi, tsaka sobrang disiplina, parang feeling ko nun, ano ba naman 'tong nanay na 'to, hindi kami puwedeng pumunta sa kapitbahay, kasi nakakahiya, baka makabasag, kailangan lahat. by 6 PM nasa bahay Kailangan na. by 6 PM ta's Hmm, magrorosaryo kayo, 5:00 puwede kang lumabas. Dumating pa po ako sa time na ginagalaw ko po yung oras para lang makalabas na kami ng 5:00. hmm. Tsaka takot talaga kami sa kanya kasi iba, eh, iba yung At disiplina. saka iba kasi din yung level ng pilya nitong kapatid ko na 'to. Grabe ka Hindi ko na naman, ida-divulge dito kasi pilya talaga. pero malayo naman sa bait natin. Hmm. Hindi, iba talaga. Meron pa po na 'pag may bisita, lalabas ka lang para bumati sa bisita, babati ka sa bisita, dun na kayo. Kulong na kayo sa kwarto, Bawal oo. kang humingi ng pagkain. Makakainom ka lang ng soft drinks 'pag may bisita. Hmm, Kasi yung tira nila hati-hati pa kayo. hmm. Chichirya, parang matanda na yata ako nung nakahawak ako ng pera kasi hindi ka niya papahawakin. Parang 'pag ininterpret mo yung approach niya nung bata tayo to how we understood it now, Hmm, para siyang may binigyan ng value ni mama yung how you present yourself with others. oo. Magbe-behave ka talaga kasi may importansya yun. Hindi mo yun mare-realize immediately, pero looking back, yung mga for example, yung mga amiga ni mama ngayon, yung mga kaibigan ni Mm, papa, kilala nila tayo bilang matitino, eh. disiplinado talaga. Disiplinado kasi Hmm, they wanted us they wanted us to present ourselves in such a way na hmm. karespe-respeto. At saka sa kanila parang ang dating sa kanila, ganda ng palaki sa mga anak mo, 'di ba? Ah, tsaka yung ano, takot. Takot, Siguro ano, eh, kaya na-apply, kaya tulad din ng sinabi ni kuya, hindi rin naman sa pagbubuhat ng bangko, takot kaming gumawa ng mali. Kaya hindi mo kami maasahang magnakaw, hmm, kahit hirap na hirap, hmm. manakit ng kapwa ng intentional. Takot kaming magkamali dahil gano'n kami Ako talaga pinalaki. 'pag nahuli ako sa kalsada, Oh, Lord. ay ano lang, patikit na lang ako. Kahit feeling ko kaya ko abutan yung enforcer kasi mukha namang gutom. Mm. Ako naman dinadaan ko sa charm. Hmm. Pero hindi naman ako Eh, nag-ano, 2 beses nagre-reklamo. manghihingi ako ng tawad. 'Yan. 'Pag 'di ako pinatawad, patiket na lang. Patiket ka na lang. Parang parang kahit may temptation na, abutan ko na lang kaya. Hindi, eh. Pero yung turo kasi yung palaki sa'tin ni mama is ano, eh, Yung tama, at saka yung hangga't ano, maaari gumawa ng tama. tsaka feeling ko yung ano, yung tignan mo, napunta na ulit sa mabuti ulit sa'yo, 'di ba, habang nandun pa tayo sa reason kung bakit gusto ko siyang palitan, iniisip ko pa yung ito pa, ayoko kasi talaga si mama ano siya, magdidisiplina.
Pero after naman nun ipapaliwanag niya bakit. Hmm, Bakit kita pinalo, hmm. bakit kita pinarusahan ng ganito. Pero ang pinakaayoko yung pinagyayakap kami at pinagki-kiss. Yan talaga yung ayaw na ayaw ko Siguro talaga. kaya di ko na maalala yun kasi traumatic yun. Pero tignan mo, growing up, lumaki kaming ganito, nagmamahalan. Siyempre hindi kami perpekto, Oh, maraming taon-taon lang lalo nung tumatanda. taon-taon lang kami nag-aaway niyan, mga Oo, around taon, April. oo, Hmm, biglaan, mga gano'n. Pero yung tatakbuhan mo talaga kapatid, kasi kami guys, ew, may yakap na may kiss pa. hmm, Ayaw mo, palo ka. hmm, Parang gano'n. Pero 'pag dahil pinag-usapan ito, nalilingon ko tuloy yung papunta na tuloy tayo sa mga natutunan. hmm, Feeling ko yung pagiging mapagpatawad ko kay mama ko natutunan. Never kong naringgan ang nanay ko na nanumpa ng ibang tao. Pagka umabot na siya sa gano'ng part, ibig sabihin sukdulan na, pero hindi pa nga sukdulan, eh. Siguro may mga nanay siyempre 'pag yung mga anak nasasaktan, 'di ba, sobrang sakit talaga sa kanila. So, may mga nanay na nakakapagsalita na, "Ano 'to, 'yan." hmm, Si mama worse na 'yan 'pag sinabihan ka niyang, "Wag mo nang balikan 'yan. hmm, Yang mga taong 'yan, tigilan mo na 'yan." Ibig sabihin worst. Kasi si mama as much as possible, nandun siya sa pakikinggan ka niya, ta's parang kumbaga hmm, hayaan mo na, hayaan mo na. Eh, gano'n talaga, eh, sinabihan na kita gano'n. Never siya yung nag-judge na, "Ay, salbahe silang mga tao." Pero ang naalala ko kay mama, meron siyang power na ganito, kuya. Hindi hindi siguro sa pagiging judgmental, pero meron siya ng 'pag may tao lang siyang nakikita or someone, ta's sasabihan ka niya na, "Ay, mag-ingat ka sa kanya." hmm, May gano'n siya, eh. hmm, True enough, sa dulo kahit gaano ko ka-close yung taong yun, may gagawin yun sa dulo na, "Ay, tama si mama." hmm. Siguro totoo nga yung mother knows best, I don't know. Ang hindi ako sure yung grammar ko, pero tama naman yung sinabi ni mama. Mothers know best. Mothers know best. Oh, bakit? Isang S lang mali ko dun. Oh, Hmm. ayun. Ikaw, ano naalala mo? Ako ano, ako ito, simple lang siya pakinggan, Hmm, pero dinala ko yan ng 2 dekada mahigit. hmm. Kaya mo yan. Yeah, yeah. Parang feeling ko lahat ng mga tinake on ko sa buhay, Hmm. parang kaya ko, eh, kinaya ko, eh. Go, go, Kasi go. Sige. oo, kasi yung iba talaga yung support ni Hmm. mama, eh. Iba talaga, eh, parang maraming beses na ano, na bagsak, eh. Wala Maraming na, eh, 'no? wala na, eh. Pero as in tipong 95% i-give up mo na, talo ka na, whatever. Alam mo sinasabi lang ni mama, "'Di, kaya mo 'yan, Hmm. kaya mo Tama. 'yan." At 'pag sinabi niya, totoo yun. Pero 'pag sinabi niya na tama na dapat yun. Hmm, Naalala ko yun, kuya, because of nung nag-abroad ako sa Dubai, tinitiis ko lahat. Mahirap pero kaya, pero not until nung sabi niya na umuwi ka na, hmm, okey na, bahala na. Dun lang ako nag-decide na, oo nga. Alam mo yun, tsaka ano pa ba yung mga bagay na natutunan natin kay mama na naaalala natin? Sa dami. ang dami niyan, eh, ang dami niyan. Hindi ako feeling ko I can expand pa parang expand pa more on the kaya mo 'yan thing. Hmm, Kasi ano 'yan, eh, may mga phases ako ng buhay ko, marami in fact, na hindi hindi ako naniwalang kaya ko. mhm, Kahit yung oportunidad nasa harapan ko. mhm, Ang lagi lang sinasabi ni mama, lagi niya sinasabi sa'kin, "Kaya nga nandiyan 'yan, eh, kasi kaya mo. mhm, Binigay sa'yo ng Panginoon 'yan dahil kaya mo. Binigyan ka ng Panginoon ng problema kasi kaya mo." Although siyempre may iba akong spin on that bilang matanda na rin ako. Pero I think yung principle behind matters, eh, na parang if no one else hmm, parang no one else believes in you, including yourself, ako naniniwala. And I think in most cases, yun sa lahat ng mga sigalot, mga problemang pinagdaanan ko, parang that was more than enough. Yung encouragement na kahit gaano kabigat yung problema, makaka-survive ka basta sinabi ko makaka-survive ka. mhm. Parang parang ano, para siyang word of God Wah! for me, gano'n yung bilang hindi saradong relihiyoso, yung 'pag sinabi ni mama na may mga bagay na sinabi din siya sa'kin na, "Hindi.
marami ka ng pinagdaanan, naka-survive ka. Mm. Kayang-kaya mo 'yan. Hmm. Para hindi lang sa dahil sinabi siya ni mama, parang naging bridge siya ng Panginoon to tell me na Yes. kaya mo. Kaya Oo. mo talaga and true enough. Hindi ko naman sinasabi na naging perfect yung buhay ko since, pero yung sa akin, parang I've always found ways to keep the ship parang afloat. Kung hindi man ako makaalpas sa problema, nakatayo pa rin ako, kahit papaano. Parang 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 bang sa'min yung comfort na binibigay sa'kin ni mama, I treated it as comfort from God. Mm. Siguro alam mo kuya, in this conversation na-realize ko siguro na blessed tayo. I mean, Hmm, in all sort of kung ano man. hmm, Naiisip ko lang bigla 'no, paano kaya yung iba na parang hindi gano'n. hmm, Actually nung pinag-uusapan namin 'to, sabi kasi ni kuya, "Anong pag-uusapan?" Gano'n lang po kami mag-usap ng topic. Like 'pag nag-uusap kami, "Kuya punta ako diyan, mag-shoot tayo." Okey. Mamomroblema muna kami sa mic, mamomroblema muna kami sa kung paano ang setup, ang camera, ilaw, then yung baby niya na gustong sumalit kumanta rito, gano'n. Ta's tsaka kami mag-usap. Ang dami kong gustong i-tackle hmm, about nanay and stuff. Kasi ako feeling ko kung mayroon akong isang kayamanan na meron ako sa buong buhay ko na ipagmamalaki ko, despite of many things na wala ako, yung nanay na meron tayo. hmm. Talagang panalo talaga kami dun, win talaga namin sa buhay namin yun. So naiisip ko yung sitwasyon, Next, on In the Right Corner with Almira Shil and Kuya Dwayne. Sige. ano ang paano ko kaya ito itatawid 'no, kuya? Halimbawa, kuya, paano yung gaano kaya kahirap yung buhay na hindi kayo jibe ng nanay niyo? Hmm.